morning. May gagawin tayo ngayon na isang ito. Ito pa yung mga libod-libod na radio. Bluetooth. Ang problema nito ay pag power natin, yan, naka-open siya pero walang audio. Tapos testing muna natin sa charger. Saglit, pause mo muna. Testing natin sa charger. Okay, testing natin. Okay na. Ito, testing natin na i-charge. Kung mag-charge pa siya. Ito, power on. Wala siyang audio. Ito, charge. Yan, nakasaksak na yung ito yung sa lights natin. Ilaw sa taas. Yan. So, meaning may power na siya. Ito yung charger. Testing natin na i-charge. Yan, walang ilaw. Walang indicator light na malaman natin na nagcha-charge. Hindi siya nagcha-charge. Yung kalamitan nito masisira nito yung charging port, saka yung audio, mawala yung audio. Tingnan natin, pause muna natin. Buksan natin. Okay, buksan na natin. Ayan, ito lang palang laman. Ito guys, ito lang laman yun. Papansin natin guys, yung speaker putol na guys. Kaya pala wala ng audio. Yung charging port niya, talagang papalitan natin yan. Yan yung kalamitan na masisira. Tanggalin na natin to. Yan, ganyan. Tapos ito din tanggalin natin. Hindi tayo ng pliers. O kaya kung madala sa kamay, okay, kamay na lang. Kung matigas, yung gawin natin. Ganyan lang. Okay, tanggal na yan. Okay. Ito na guys, ito lang laman niya guys. Tanggalin mo natin yung connection sa battery. Yung sa battery niya. Yung maliit na battery, no? 3.7 volt. Tanggalin na natin to para walang connection sa battery. Disconnect natin yung battery connection niya. Ito guys, papalitin natin to guys. Itong charging port na to. Pause muna natin. Ito na guys, yung kabuuan ng board na gagawin natin. So, palagay natin guys, okay pa yung audio niya, kaya yung speaker na putol. Yan. Yan. Yung charging port niya, yung papalitan natin. Ito 'yon. Yan, yung charging port niya. So pause muna natin, tanggalin natin 'yan. So ito na guys, tatanggalin natin at papalitan natin to guys dahil ito ay sira na. Kalamitan guys, masisira sa mga charging port, mga bluetooth na to, ito charging port, ito madalas. So pause na muna natin, tagalin natin to. Gamit lang tayo ng hot air at tanggalin natin to. At papalitan natin to mamaya kung ano na. Ito na guys, tanggal na. Ito na po yung charging port guys. Ito na yung papalitan natin. Okay, pause muna natin. Hanap muna tayo ng pamalit. Okay, mag-testing tayo. Ito pa yung analog tester natin guys. Check natin kung walang short yung charging port, charging terminal niya. Yung ground niya, ito po yung ground. So yan yung ground. Ito yung positive niya, ground connection. Yan, ito yung kabila. Kung tatakbo yan, meaning grounded siya or short siya. So baliktad natin yung test probe natin. Ito yung ground. Dyan dapat tatakbo siya. Yung tester, pakita ang tester. Yung tester natin tumakbo na. Ayan.
nakatakbo siya. Pag ilipat natin yung positive, dapat tatakbo siya. Yan. Pagbalik rin natin to, yung test probe, dapat wala. Yan. So meaning okay pa to. Yung sira talaga yung charging ano lang. Ang ano lang yung sira na yung charging port. Yun yung papalito natin. Ito lang talaga yung sira. So pakita sa video. Yan po. So hindi po madali yan kung hindi ka makadikit na yung mga terminal 5 pins yan. Sobrang sobrang maliliit lang yung linya. Isa lang pagkakamali pwedeng magdikit-dikit yan. Dahil magsabi sa atin na nagpaayos kasi po kapareho lang po ito ng cellphone. Pag magpaayos kayo ng cellphone, ito ganito rin ang gagawin. So yan, mahirap gumawa ng cellphone, no? Lalo na ang sira ay switch, no, charging port, maliliit lang guys, na sobrang liit. So hindi madali. Kaya pause muna natin. Hanap. Ito na guys yung pamalit natin. Ito ibang nga bago guys, no? Hindi ko mamalit ng mga luma. Yan na pong bago. Ito po yung sira. So pause muna natin. Okay, testing natin yung ipapalit natin para sigurado tayo na buo yung ano natin, yung nakita ba yung tester? Buo yung palit natin na kung okay pa siya, hindi siya factory damage. Ito lang. Pause muna natin. Go. Okay, ito po yung pag-testing. Ito yung charger natin. Saksak natin, tapos ito po ganyan natin. Naka DC tayo. Tingnan natin kung may 5 volts na papasok dito sa ating lumabas pala sa ating pamalit, no? Kung wala, hindi to gagana kung ito yung ilalagay natin, no? Okay, tingnan natin kung may 5 volts na lumabas. Saglit lang. Ito na lang. Kita yung tester. Wala. Bakit wala? Bakit wala? Ibig sabihin sira to. Wala. Bakit? Bakit wala? Walang lumabas. Wala. Hindi magandang biro to. Hanap muna tayo ng pamalit. Baka may factory damage ito eh. Pause muna natin. Nakakita natin tayo ng bagong pamalit. Factory damage yung isa na nakuha natin kanina. Saksak natin guys. Abangan natin kung may 5 volts na lumabas. Ito na po. Bakit walang lumabas na 5 volts? Wala. Pirmi magina sa piya, pirmi na. Wala dito tubig. Wala, pause muna natin. Ito na guys, testing natin ang ating charging port. Ito po na saksak natin. Ito yung ipapalit natin doon sa sira. Testing natin kung may 5 volts na lalabas. Okay. Paki-focus sa tester. Yan guys, may 5 volts na. So meaning okay itong ipapalit natin. So pause muna natin. Ito na guys,
Sulga muna natin para yung ano. Tibay yung atong ginawa. Medyo mahirap na kasi maliliit yung hinasolder natin. Yan tapos na. Try natin. May indicator light naman ito guys ha. Pag iilaw ito sumining, okay na yung ano natin, trabaho natin. Ito na guys, testing natin kung gagana na ba ang ating ginawang charging port. Ito yung ilaw yan kung okay na siya. Yan guys, sumining, okay na guys. Ito na guys yung sira na charging port, charging terminal, charging port, charging connector. Yan. Ito yung sira. Yan ang yung bagong pinalit natin. So, pause muna natin, assemble muna natin kung okay na. Okay, kanina guys na testing natin yung ano, wala siyang audio. Naka times 1 tayo. Testing natin kung may okay pa yung speaker na ano natin. So meaning guys, okay pa yung speaker. So siguro naputo lang to sa tagalan o sa impact kasi malakas tong speaker na to eh. Hindi na natin ipopause, okay na lang, diretso na lang natin para matesting natin kagad kung okay na siya. Ito lang guys ang paggawa ng mga speaker. Sasabihin ng mga magpagawa, madali lang pero mahirap. Para ka rin na gumagawa ng ano nito eh, ng cellphone. Yung charging ano niya, connection niya eh, pareho din din sa cellphone. Okay. Okay na guys, tingnan natin. Balik natin yung kanyang battery. Na guys, ito na yung kanyang battery. Okay, tapos power on natin, try natin power on. Bluetooth mode. Yan guys, okay na. So testing natin i-charge guys kung magcha-charge siya. Natin charging. Yan guys, so yan man guys, sana nakatulong sa mga newbie na mga technician. Ito hindi ko sana to i-upload kasi wala akong content ngayon na ma-upload. So ito na lang. Kasi ito naman yung madalas no. Ginagamit ngayon lalo na sa mga bukid, yung sa mga bundok, walang kuryente. Kasi ito matibay. Isa pa sa paraan dito guys pag gusto niyo matagal malubat o hindi madaling malubat. Ito guys, yung battery is 3.7 volt. Maliliit lang. Pero papalitan niyo to guys ng lagyan niyo ng battery, yung mga luma yung battery sa cellphone. I-parallel niyo ng 3.7 volt. Tapos positive negative. Pagawa mo niyo lang sa ano, kung may mga naipon kayo diyan na battery sa cellphone, yung mga sira na LCD, hindi niyo na ipagawa kasi mahal na yung LCD ng cellphone. Yung mga battery guys, itipunin niyo, dito niyo ilagay papasok niyo sa loob ng inyong Bluetooth. Kung gusto niyo matagal malubat. Okay na to guys. Sana may nakuha kayo, napulot kayo na aral. Yung mga newbie lang, yung bago pa lang nag-repair ng mga ganito kasi ito yung madalas na pang libod-libod sa mga Bisaya. Yung madalas na dumaan dito, nangmimintan nito. Minsan pinaano nila to sa mga bundok. Palit sa yung swap sa mga manok, mga yung walang pera. So yung madalas makikita natin yan, yung mas mamalaki pa nga nito. So guys, sana makatulong ito sa inyo. At don't forget to subscribe and click the button para updated kayo palagi sa mga video na aking gagawin. Hindi lang ako guys na re-repair, may mga video din ako na kumakanta ako.
So, ano to guys, ang pagbablog natin para aliwan lang, no? Sana makatulong din. At magandang umaga guys. Hanggang dito na lang.